Di ba? Ang dami natin mga pasabog. Ayan, yung mga pasabog natin in 2023. Noon pa yan, iba nga nawala. Ayan yung ulo ni Lisa Tanas. Yan yung pagkor. Ayan, halos lahat ng pasabog ko. Tignan ko nga yan. Ayan, lahat. Ayan. Ang mga kasabwat ni Lisa Tanas. Ayan, DOJ. Ayan si Remulla. Andyan yung pagkor. May mga namatay na nga dyan Andyan ang PCO. Yung iba dyan, nag-resign na. House Speaker, Tambaluslos. Ayan, nasa top ng ulo ni Lisa Tanas. Yung mga kasabwat na dyan sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ang dami natin. Ito, ano na nangyari dito sa investigation na yan? Kay Escaler. Di ba? Nire-review ko lang kayo. Michael Escaler, Ian Alvarado, Edwin Lee. Nasaan na yung investigation na yan? Napanagot ba yan? Yan yung mga nag-import ng asukal ng walang sugar order. 'Di ba? Walang tamang documents. Yan yung mga inano natin. Ito si Monina Romualdez tungkol naman dito sa Bids and Award Committee. Ayan, ito yung pinsan ni Bangag Jr. dyan sa DSWD na nag-approve sila ng mga contract na hindi tumaan sa damang proseso. So, naalala nito mga expose natin. Simpleng logo ng Pagcor, 3 million pesos na kayang gawin ng elementary. Ang dami natin in-expose sa inyo, mga palangga. Kaya ngayon, dahil nakikita nila na malakas si Inday Sara talaga, talagang pipilayin nila si Inday Sara. Remember this expose. Okay, review lang tayo. Ayan si Mark Anthony Sayarot, kasama ni Bangag Jr. nung unang travel niya sa New York. Ayan, at saka si Lisa Tanas at saka si Romualdez. Ano nangyari dyan? Nahuli yan, na-intercept yan ng Australian Federal Police. 1.8 tons, okay? 1.8 tons of illegal na pulburon. Ano nangyari dyan? Nahuli pa yan, surveillance pa yan, I think, ng PIDEA, ito nire-refresh ko lang yung mind ko sa lahat ng in-expose ko, no? Naalala ko lang bigla, okay? 2 bahay na rentahan yan. Nagtitimpla, gumagawa sila may manufacturing sila ng pulburon. Ano nangyari dyan? Absuelto sa kaso yan. Ano nangyari dun sa Alitagtag? Remember that Alitagtag? May nangyari ba? Nalaman ba natin? Nasaan yung driver ng pulburon driver na yon? Remember that? Ano nangyari? May balita ba bago? Remember this Pogo Group? Diba? Dinidiin nila yan si Cassandra Ong. Remember that? Andyan ang ebidensya na bago mag-eleksyon ay nagbigay ng pera ang mga negosyante, ang mga Pogo, mga Pogo business personalities noon kay Lisa Tanas. Ayan, ang dami nating in-expose sa inyo mga kababayan. Ito si Michael, makasama ni Lisa Tanas. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Yan ang mga in-expose. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ko to sa inyo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa to napapanagot sa batas. Dahil, sabi ko nga, hanggang ngayon, hindi yan sinasagot ng gobyerno na in-appoint nila yan na Special Envoy to China. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ayan, yung tatlo yan. Nakita niyo yan? Yan. Yung lalaking dalawa, si Maynard Ngo at saka si Benedict Chico. Ito. Ulitin natin. Ayan. Listen. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita niyo yung dalawa doon? Yung unang umupo doon, si Chico yan, tsaka si Maynard Ngo. Yan ang sinasabi natin sa inyo mga kababayan na sa dami-dami ng in-expose ni Maharlika. Yang Michael Ma, kahit maghanap po kayo sa official gazette, yung mga file ng kung sino yung mga in-appoint. Kasi, mga kababayan, yung mga ganyang klaseng appointments, ginadyaryo yan. Mini-media yan. Si Chico meron. Si Maynard Ngo meron siyang pronouncement na in-appoint siya ni Bangag. Eto si Michael Ma, na smuggler, according to this, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Hanggang doon lang muna kasi si Michael Ma yung topic natin. Alam niyo kung ano nangyari dyan? That was January.
2023. In-expose ko sa inyo. Nung in-expose si Michael Ma, ano nangyari? Nag-meet up si Bangag Jr., si Zubiri, nagkaroon sila ng legislative agenda, chuchu, then sinuspend na ang hearing. So, nire-refresh ko lang ang inyong mind. Ito po yan. Nakita nyo? Ayan yan, ang picture nila ni Tambaloslos at ni Zubiri. Kaya si Zubiri, hindi rin ligtas yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na ang dami na nating in-expose. But I'm grateful na all out na nga si Chavit, si Kiko Barsaga, at lahat ng mga nagsasalita dito. Okay? Kaya hindi totoo na si Bangag Jr. ang nag-expose ng corruption patungkol sa flood control. Ulitin ko po, 2023 ko pa bidlag sa inyo ang flood control. The reason why may kaso ako sa Legazpi Albay, kung saan ang bayan ni Zaldico at ng asawa niya, dahil dyan sa flood control na yan, na in-expose ko, na ninakaw nila na may bahay sila sa Paris, may bahay sila sa sa Forbes Park. Yung shopping ni Mylene ko, yung pagpasara niya ng Dior. Di mo lumabas na ngayon, nandyan sa PEP, nandyan lahat sa social media. I started everything about Tambaloslos, about Zaldico, na hindi ko inalintanang patayin ako ng mga yan. Okay? Hindi ko inalintanang kasuhan ako. Then hindi pa sila natuwa, mga kababayan. Zaldico and Milyonaryo nagbayad ng abogado ni Johnny Depp, law firm ni Johnny Depp, para puntahan ako dito sa Amerika. They spend millions and millions of people's money para sindakin ako, para patahimikin ako. And the anti-slap motion right now is still ongoing. Nilalabanan ko sila. At hindi si Bangag Jr. ang nagbukas nitong korupsyon na ito dahil sila mismo ang kawatan. Sila mismo ang nagkaso sa akin. I even exposed 2 designers. Well, yung isang designer, okay na yon, tapos na yon, nagsettle na. Okay? Ngayon, yung isang designer na sinasabi ko, na scammer, nakadikit din kay Lisa Tanas. Ano pang proof ang gusto ninyo, mga kababayan? By the way, gusto ko lang maalala itong si Clarita Carlos, ha? Clarita, Lola, wag ka nang umepal. 'Di ba? Ano siya? Security Council Advisor. Okay? Naalala mo yan? Wag ka nang umepal. Nasabi mo 60 years. Parang ang konteksto ng post niya, sabi niya 60 years daw na siya natuturo. Sinabihan daw niya yung kanyang mga estudyante na wag tumanggap ng nakaw, something, ganyan-ganyan. Alam mo, Claring, wag ka na lang sana magsalita. Manahimik ka na lang sana. Alam mo kung bakit? Lalo kitang naaalala nung tumanggap ka ng generous allowance kay Lisa Marcos. Ang generous allowance na tinanggap mo ay galing sa pera ng bayan. Wag ka, Day. Wag ka, Lola. Matanda ka na eh. Kukunin ka na ng lupa sooner or later. Diba? Anong sabi mo nung pinatawag ka sa Malacanang? Ililipat ka kay Martin Romualdez. Diba nagtrabaho kay Martin Romualdez? Ano ang dasal mo sa impyerno? Sana merong budget. You are not working for the Filipino people. Or you're not doing it for the Filipino people. You are doing it for money, ha? Kaya itigil mo yung kadyota-dyotahan na sinasabi mo na yung mga estudyante na pinalalahanan mo for 60 years na huwag magtanggap ng nakaw sa mga politiko. Eh, ikaw nga nagtanggap ka ng generous allowance. Tinigilan lang din kita dahil pinakausapan ako ni SAS. Okay? Na huwag kitang natantanan na muna kita in the past. Dahil ngayon nag-epal ka na naman tungkol sa corruption na ito. Imbis na maging whistleblower ka, aminin mo na ikaw ay binayaran ka ni Lisa Tanas, maging state witness ka rin para absuelto ka. Katanda-tanda mo na, huwag kang mag-epal. Yung mga estudyante ni Clarita, you know, I think estudyante rin si Harry Spokes. This is real. Alam ko, you know, you have high respect with Clarita. But, you know, I will leave it that to you. But ang sa akin lang, okay? I don't know, baka hindi alam ni Spokes to, no? Ayun, sabi ko nga kay Spokes, na tumanggap yan ng generous allowance kay Lisa. Nakita niya noon pa lang to, 2022. 2022, in-expose ko na lahat ang mga magnanakaw. Even ang mga bahay ni Jay Santiago, yung mga bahay ni PPA, Jay Santiago, lahat in-expose ko sa inyo. Lahat, even yung kanilang mga extraction ni Lisa Tanas, extraction sa Turkey, mga chika boom-boom nila ni Katunying. Huwag kayo maniwala kay Taberna. Si Taberna, ulitin ko po, kinasuhan ako niyan sa utos ni Lisa Tanas. Nag-fabricate sila ng address.
at kasabwat yan. Balikan nga natin to, mga nakaraan. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he packed his stuff. He, between you and I, he even tried to sweep. Huwag mo na ako ikwento na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you have to break up. Bahala na ako. But you know, hindi was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been is Trixie na wala. Paying, trolls, I said it to you, but don't say it from, I'll give you if you say. Si Zoraida yan. Okay, bye-bye. So nakita nyo yung ating ito pang video. Hi, Emerald. Wow, this Trixie's a basket case, man. You know, she was there pala before, in Duterte's time, and apparently she was such a troublemaker that Duterte looked at her and said, troublemaker talaga. Ikaw, there are 2 people, you're fired, get out of here. That's why she ended up in Carambola. She's crazy, huh? 2.5 million for what? Nangihinang 2.5 million si Zoraida. About this, or maybe she's making it up, but what does she think? So now she's gonna pay trollers? To what? to make her, to praise her to high heavens like she did Vic. Dahil si Zoraida nanghingi ng 2.5 million bago siya tinanggal. Totoo yan. Okay? 2.5 million. Hindi yan dininay ni Zoraida. Actually, sa totoo lang, mga kababayan, talagang pare-pareho lang silang may trolls. Kaya 'di ba, tama din naman sinasabi ni Satanas. Si Zoraida ay troublemaker. Siya yung nasa likod ng mga alpotera. Kotse pa. Binigyan ng kotse, binigyan ni Bangag. Okay? Binigyan ni Bangag. Hindi ko lang, kasi according to Zoraida, during that time, nung kinukwento niya nung pumunta siya dito, siya nagkwento niya, hindi nanggaling kung kani-kanino yun. Na binabawi naman ni Bobongga doon, yung kotse dahil inutusan nila Satanas, kunin daw ang kotse kay Zoraida. So sabi ni Zoraida, ibinenta niya. Okay? Pero kasi sabi ko nga, kung ako noon, binigyan ako ni Bangag ng kotse dahil nagtatrabaho ako as whatever, anong trabaho ko sa kanya. Tapos binaboy niya ako. It's either susunugin ko yung kotse o lalagyan ko ng bonggang-bongga tapos idadrive ko papuntang Malacanang. Soli ko sa kanila. You know what I mean? So pera-pera yung mga yan. Di ba? Pera-pera yan.